Ang turismo ay isang malawak at mabilis na umunlad na industriya sa buong mundo. Nagbibigay din ito ng opportunity na makilala ang kultura, sibilisasyon at religious aspect ng isang lugar. Ang Cayapa, Nueva Vizcaya ay kilala din na mayroong magagandang tourist destination. Ang Cayapa is the gateway to Cordilleras at summer capital ng Nueva Vizcaya. Tinaguri ang summer capital ng Nueva Vizcaya dahil katulad siya ng Baguio at Benguet na may malamig na klima. Kaya naman dinadagsa ito ng mga turista na nanggagaling sa iba't ibang lugar. Ang papasyalan natin ngayon ay isa lang sa pinagmamalaking tourist spot ng Cayapa. Ito ay ang Mount Tugu, kung saan makita natin ang malaking bato na nakapatong sa tuktok ng mataas na bundok na may taas na 1,460 meters above the sea level. Yan, akyat tayo sa bundok. Tara, samahan niyo ako dahil hindi na pwedeng umakyat ang sakyan doon. Tara! Bukod po sa madulas ang daan, mag-ingat po tayo sa mga ugat ng pine tree. Ito po, baka matitid po tayo. Saka medyo matarik po ang daan, kaya mag-ingat-ingat po tayo sa sasakyan. Malamig po dito at saka presko dahil marami po ang mga puno ng pine tree, kaya mai-enjoy po natin yung pag-akyat po natin. Tara. Mga gusto pong mag-overnight, pwede po dito sa site na ito mag-camp dahil sa mismo pong pupuntahan natin hindi po pwedeng mag-camp doon dahil malakas po ang hangin, kaya mas okay po dito sa baba niya. Magdala po kayo ng tent, of course, ang kumot, pagkain at tubig para po kompleto yung kakailanganin po ninyo sa pag-stay po dito sa site na ito. Hindi ko po pala sa inyo nabanggit, itong dinaanan po natin ay pastulan. Kaya marami po tayo nakikita ng mga baka. Ang mga baka po nila rito ay friendly, hindi po sila harmful. So wag po tayo matakot sa kanila. Hihingi lang po sila ng asin, pero wala po tayong dalang asin. Lapit na po tayo sa bundok. Kung mapapansin po natin, wala pong nabubuhay na punong kahoy doon. Dahil malakas po kasi ang hangin, hindi po nabubuhay ang punong kahoy doon. Kaya dito lang po talaga sa baba, may mga punong kahoy. Pero sa tuktok po ng bundok, wala pong tayo lang po ng punong kahoy. Yan, bago po tayo makarating sa tuktok, meron pong makipot na daan tayong madadaanan. Kaya ingat po. Ingat po tayo sa daan. Ganda po ng tanawin. Yan, meron pong picture plan po dito. Maghanap po tayo.
Yan, ito po yung tinatawag na picture plan. Dami po dito. Dadaanan po sa daan. Yan. Yung picture plan. Yan, nag-open na po siya. May laman po yung bigyan. Yan, may bato-bato po dito kaya mag-ingat po tayo. May mga bato tayong madadaanan, madulas. Ingat. Yan, sa wakas nakarating tayo sa sobrang lakas po ng hangin. Yan, meron pong initiate dito. Ng bundok. Yan, ito po yung batong natanaw natin kanina. Hindi po tayo pwedeng tumuntong sa bato ngayon dahil natakayin po tayo ng malakas na hangin. Kaya kung nakikita po ninyo itong bakod na bato, mga bato, ginawa po yan ng mga katutubo dito na magsisilbing bakod nila, boundary ng pastulan nila, kasi marami po silang mga baka dito, kaya nagbayanihan po sila, nagtulungan sila, naggumawa ng napakahabang bakod na bato para yung baka ng iba sa kabila ay hindi pumunta dito po sa kabila. So yan po yung bakod na bato hanggang doon po. Yan. So grabe yung ganda po ng tanawin dito. Nakita po dito mula dito hanggang doon sa yung kapatagan po na yun. Yun po yung probinsya ng Pangasinan. Pinilit ko pong umakyat dito sa tuktok ng bato kahit malakas ang hangin. O nga po pala, mahigit 1,400 meters ang sea level ang taas nito. Kaya mataas talaga. Ang Mount Tugo ay makasaysayang bundok sa mga tribo ng Iwak. Noong unang panahon, dito nanirahan ang kanilang mga ninuno. May mga trail silang ginawa na nagsilbing daan nila papuntang probinsya ng Pangasinan para sa kalakalan. At hanggang ngayon ay daanan pa rin nila. Mula Mount Tugo hanggang Pangasinan ay pwedeng lakarin ng kalahating araw. Bago pa man gawing tourist spot, ang Mount Tugo, dati na itong pastulan ng mga tribo. Ang kanilang mga alagang baka at mga kalabaw, ang kanilang kayamanan at ikinabubuhay. Bukod pa rito, ayon sa kanila, sa bundok ding ito nagkampo ang mga sundalong Hapon noong World War II. Sadyang mayaman talaga ang kasaysayan ng bundok na ito at tumatak sa kanilang isipan. Kaya ngayon, ang Mount Tugo ay isa na lang tourist spot para sa mga makasaysayang hindi makalimutan ay laging sariwain. Maraming salamat po at sana ay nagustuhan nyo ang video